Sa unang hirit, serbisyong totoo ang ng hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Yung cell number, binigay nga ng may kaap. Oo. So, mensahe na lang po doon sa mga nakamonitor sa atin dyan, lalo na itong mga naging biktima po ng trahedyang ito, Mayor. Go ahead po. Yung po mga nasa evacuation site sa Annex 35, salamat po na marami sa Homeowners Association sa pagpayag nila na magamit yung kanilang covered court. And pinapakain naman namin sila, binibigyan namin sila ng pagkain. And within the next 2 days, we intend to give them construction materials already so they can rebuild their houses. No? Dahil nakakaya naman din sa Annex 35 eh. Oo nga eh. Yung mga nasa hospital naman, tutulong ko kami sa inyo kung aming sa interim, no? At siyempre, kausapin natin yung may-ari dahil meron siyang pananagutan siya dyan. Pananagutan dyan. Yung Kapuso Foundation ho yata, naghahanda na rin po para mag-ayuda po sa ating mga kababayan. Ano ba unang yung reaction na balitaan yung may bumagsak na eroplano? O di siyempre, na-shock tayo. Na-shock tayo. Pumunta tayo agad doon sa lugar na yun. At naabutan naman namin, napakarami na kaagad bombero na andun, pateros, tagig, mga Chinese volunteers. Nakakatuwa naman. Siguro, sasama ho namin kayo sa panalangin kasi mukhang sunod-sunod ho ang balita sa Parañaque. Oo nga eh. Buti lang, masipag yung mga pulis nito na. Oo nga. Okay, maraming salamat po sa pagbisita. Yan po, narinig niyo po ang ama ng Parañaque City, Mayor Jun Bernabe. Ayan ha. Bibigyan kayo ng construction materials para magtayo uli kayo dun sa site. Nahirapan muna maghanap ng relokasyon si Mayor. Tapos tulong-tulong yung tulong medikal, pati mga pagkain at yun nga, pati Kapuso Foundation po ay inaasahan po pupunta dyan. Yan po ating naging talakayan. Magbabalik po ang unang hirit. Busog ka sa balita at gimmick natin ng unang hirit at si Unang hirit. Good morning, diba? Good morning. Ito ang mga extra lar. Yes. Oh, lar. Extra lar. Tama ka dyan. Yun, good morning sa lahat ng mga nanonood sa atin. Siyempre, yung mga suki natin dyan sa USA, sina Marcy Lagason Calderon. Hello. At, good morning. Yeah, sina Pio Medina, si Rachel Cruz. Mga friends mo. Yes, ang mga friends. Yun. Kompletong nanonood ngayon. Yes, good morning mga kapuso. Eto na ang extra showbiz hirit namin ngayong umaga. Happy ang mag-asawang Ryan Agoncillo at Judian Santos na magkasama ulit sila sa 2011 Metro Manila Film Fest entry na My House Husband, Ikaw Na. Sa kanilang guesting po kahapon sa Party Pilipinas, sinabi po ni Juday at Ryan na kahit magkasama sila lagi sa bahay, nami-miss pa rin daw nilang umarte together. O, diba? Napaka-sweet naman talaga. Panoorin po natin ito. Guest kahapon sa Party Pilipinas ng mag-asawang Judian Santos at Ryan Agoncillo upang mag-promote ng kanilang pelikula na kalahok sa 2011 Metro Manila Film Festival, ang My House Husband, Ikaw Na. Marami ang nakapansin sa pagiging extra blooming at sexy ngayon ni Juday. Kaya naman tinanong namin siya kung ano kaya ang kanyang sikreto. Siyempre, may parte yan ng dieta, pero mas importante siguro yung happy ka, diba? Happy ka, tapos alam mo sa sarili mo na healthy ka. Yun, kaya siguro lumalabas lang. Pero syempre, hindi ko naman nakikita yan. Kayo naman ang nagsasabi sa akin. Ayon sa mag-asawa na miss raw nila ang umarte na magkasamang muli sa pelikula. Yung mga lambingan, yung mga ganyan. Pero yung mga talakan, hindi masyado. Kasi hindi naman kami ganun mag-away. Well, you want to make it look natural, pero syempre acting pa rin yun. Yun nga lang, komportable kasi kami. At kahit nanibago raw si Juday sa muling pagharap niya sa camera, nagpapasalamat daw siya kay Ryan na laging nakasuporta ito sa kanya. Nung simula, kasi medyo may 2 taon din kami hindi nagtrabaho magkasama eh. Tapos ako din, nagpahinga din ako. So parang nanibago ako sa galaw, nanibago ako sa biglang may kamerang kaharap Pero nilalayan ko siya sa mga Oo, kailangan ko ng workshop eh. I helped her out. Kinukonsulta niya ako sa scenes. Mahirap kasi yung hindi ka sigurado. So mabuti na lang din na dun si Ryan. Oo, syempre.
Ayan na, narinig nyo na yon. Ibig sabihin yan ay ang update. May update tayo sa mas pinatinding Survivor Philippines Celebrity Double Showdown. Sa unang Tribal Council ng Tribong Bulan, matapos ang Tribal Shuffle, na-reveal na tayo ang resulta ng mga boto. 3 ang nag-vote against Gino at 3 ang nag-vote against Isabel. Yes, kaya sa second round ng botohan, hindi na pinaboto sina Gino at Isabel. At just like the first round, equally divided na naman ang bulan sa kung sino ang gusto nilang matanggal sa isla. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng tiebreaker na isang fire-making challenge para kina Gino at Isabel upang maligtas sa Tribal Council. Ang unang makapagpaapoy at mapatid ang lubid ang maliligtas sa Tribal Council. At matapos ang ilang sandali ay nakapagpaapoy na si Gino. Napatid ang lubid at nanalo sa tiebreaker challenge. Kaya naman si Isabel ang napatalsik sa isla. Ayun. At kinabukasan muling nagbalik si Steph sa Tribong Tala matapos siyang ma-ospital dahil sa snake bite. Dahil dito, nangangamba ang Regional Tala member like May, patas na naman ang bilang ng Urig Tala at Urig Bulan sa bagong Tribong Tala. That's right. Nako, kaya mga kapuso, abangan niyo po sa isang reward challenge na ring relay na paglalabanan ng Tribong Bulan at Tribong Tala ang shower at coffee. Isang immunity bracelet din po ang up for grabs sa reward challenge na ito. Sino kaya ang mananalo? Abangan nyo yan sa mga susunod na episode ng Survivor Philippines Celebrity Double Showdown. Mapapanood nyo dito sa GMA pagkatapos ng Munting Heredera. Yes, at good morning nga pala sa Tribong Tala sa kanilang loved ones na nanonood ngayon. Hello, Unang hearing. Tribong Tala. Yes. Alright, eto na Kuya Lar, puntahan Ayan naman na, natin puntahan naman natin ngayon sina Connie at Susan. Alam niyo mga kumare, patok na negosyo dito sa Christmas season ng mga bazaar o tiyangge. Sa dami nga ng mga nagsusuputang bazaar ngayong Christmas, dapat mag-stand out ang inyong bazaar. Yung ibang kakaiba ka, di ba? Yes, tama yan. Kaya naman ho, ito yung mga iba, bukod po sa unique items na binibenta dyan, ay kakaiba rin ho ang kanilang gimmick. Narito ang ilang mga ideas, kaya panoorin po natin. Watch this. Ngayong naglipa na ang mga bazaar dahil sa papalapit na Kapaskuhan, sigurado magiging hit ang inyong negosyo kung ito'y gagawin kakaiba. Tulad na lamang ng 3 tiyangge na aming nakita sa aming paglilibot sa iba't ibang lugar sa Kamaynilaan. Meron silang iba't ibang tema at gimmick upang maging kaakit-akit sa mga mamimili. Una namin binisita ang isang Dutch-inspired bazaar na matatagpuan sa UP Diliman. Ang tiyanggeng ito, matatagpuan ang ilang produktong gawa sa Netherlands region tulad ng isang sikat na beer, Holland sausage, pati na rin ang malinamnam na sweets at pastries na ito na yari sa bansang Netherlands. Kabilang dito ang spiced chocolate cookies na ito na kung tawagin ay speculas, chocolate coins na misulang European coins na kung tawagin ay euro, at pati na rin ang mga Dutch chocolate letter na ito. Gusto kasi naming mas ma-broaden yung awareness ng mga tao tungkol sa richness ng Dutch culture in the form of yung food and their products and yung kanilang, the tourism potential of the Netherlands. Bukod sa Dutch specialty sa ito, ginawang kakaiba rin itong Holland Bazaar sa pamamagitan ng photo booth na kung saan maaari magsuot ang Dutch costume ang sino mang gusto magpalitrato. Sa halagang 35 pesos hanggang 50 pesos, maaari mo na maiuwi ang mga photo souvenir. Kung hanap mo naman ay year-round bazaar, sigurado magugustuhan nyo ang aming nakitang tiyangge sa isang subdivision sa Quezon City. Bukod sa wide variety of goods na pwedeng pagpilian dito, marami ding uri ng promo o discount na maaaring ma-enjoy. Grand Bazaar is, I think we have a wide array of products to choose from. And then, the one who are selling the products is the owner. So, mas mabilis silang makakuha ng discount because they can easily make decisions. Ayon pa sa organizers ng bazaar, ang pagkakaroon ng bazaar ay para maging malapit sa Quezon City nito. Ang isa pang kakaibang bazaar na aming dinalaw ay ang Earth-friendly bazaar na ito sa Sampaloc, Maynila. Bukod sa mga produktong proudly Philippine-made tulad ng accessories, gamit pambahay at maging mga kasuotan. Gumagamit din ang stall owner nito ang mga papel at mga bag na yari sa katsa bilang packaging ng mga napamili ng customer. It has to be an eco-friendly bazaar. It has to be plastic bag free kasi yan nga ang dahilan kung ba't tayo nagka-ondoy. Mura siya, tapos secure, nasa loob siya ng parking lot. Sa bazaar na ito, nakilala din namin si Angel, isang 9-year-old entrepreneur na naisipang magnegosyo na.
Ang kanyang mga paninda ay mga laruan at school supplies na abot kaya ang halaga para sa mga batang katulad niya. Huwag po masyado maggastos ng money. Tapos mag-save po kasi po pwede nyo po palaguin ang money nyo. Para sa mga gusto mabili sa bazaar na ito, bukas to araw-araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi hanggang January 8. Sa mga negosyong tulad ng bazaars, kailangan talagang gawing kakaiba upang kumita. At ngayong Kapaskuhan, palaguin pa ang iyong pera upang ang parating na bagong taon ay maging masagana. Ching Pascual would like to thank Forney, Dr. Jean Marquez of the Skin Specialist, Antonio's Hairdressing, Golden Hills Jewelry, Quaid Shoes, Revlon. Love Anyover would like to thank Dr. Jean Marquez of the Skin Specialist, Bambi Fuente Salon. Winnie Monsod would like to thank Dream Salon. Ang gaganda nyo. Ay, bantay sa inaanak ko sa station. Mas mahal to. Makikita tayo sa pagtambay. Kita tayo bukas dito lang sa Unang Hirit! Ay, Christina Pereno. Balik ka, Bobby! Naku, sabi ko, Bobby.